Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin mga kababayan, mga ka-analyze, itong grupo ho ng mga DD shit. Isama na ho natin yung kanilang pinuno poon, no? Yung kanilang sinasamba na si Digong. Ito mga kababayan, mga ka-analyze, sa pagkakataong ito, naaawa ako kay Duterte. Dito ho sa ating dating President Rodrigo Roa Duterte, no? Naging dati nating President sa kasamaang palad. Kasi gamit na gamit ho si Digong. Nakakaawa. No? Talagang kaya naman pala nagiging butot balat. Itong si Digong, sinisip-sip ng kanyang mga alipores. No? Hindi ho sinisip-sip ng literal no? Hindi ganun ang ibig sabihin natin No? Pakinggan nyo to mga kababayan. Ano bang pangalan nitong babaeng ito? Yung sinasabing hindi raw naliligo, sabi nila. Hindi raw naliligo ito sa grupo nila. Oo, yaan nyo na baka may isa po sa takot sa tubig. Ano bang pangalan nito? Krisetsu ba to? Oo. Ito kasi nag-rarambul-rambul kasi sila no? Nag-aaway-aaway kasi sila. Ngayon si Maharlika, pinapalatangan niya nakaraan itong si Attorney Trixie Cruz Ramirez. At itong si Krisetsu, no? Tama ba? Kriset ba pangalan nito? Oo. Tama nyo na lang ako kasi hindi ko masyadong inaano to itong babaeng ito. Wala akong pakialam dito. Pinaparatangan niya na parang may mga ginagawa raw libro, ganyan-ganyan. Papipirmahan daw kay Digong. Mga kung ano-ano. Tapos ibinibenta daw. O kaya naman itong babaeng ito na di raw naliligo. Paratang naman daw dito kay Maharlika, tsaka yung dating uso na laos na ngayon, si Kati Binag. Pakinggan nyo mga kababayan kasi naawa ako kay Digong. Gamit na gamit ho ng kanilang mga alipores, ng kanyang mga grupo. Kawawa. Pakinggan natin. March 11, lumalabas talaga quality ng file. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Binag. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Bakit daw si Alpotera nakapasok, si VP hindi? Hindi daw ba Teka muna. Hilig daw magsulisit ito si Kati Binag at saka ito si Gagang Baliw na Maharlika na wala naman love life. Sulisit, ano yan? Bakit patay na ba si Digong? Sabi nga sa inyo mga kabayan, gamit na gamit ito si Digong. Isipin mo, no? Ganyang katanda na ginagamit pa para sa pagkaperahan. Ha? Isipin mo ito si Diwata, si Salpanelo. Gusto niya tumakbo pa ito si Digong. Sa 2028. Duterte daw. Kasi nga, alam nila na pag ito mga nanalo, mabibigyan pa sila ni Roque ng posisyon sa ahensya ng gobyerno. Pwedeng spokesperson, pwedeng yung dati niyang pwesto na Chief Legal Counsel. Kasi wala nang tatanggap dito sa mga ito Grupo na lang ng mga Duterte, ang pag-asa nila, para yung pangalan nila, mailagay pa sa isa sa mga ahensya ng gobyerno. Wala naman tatanggap dito Marcos Admin, Dilaw Camping, wala nang tatanggap dito sa mga ito. Mga patapon na ito. Ha? Isipin mo kung talagang mahal nyo si Digong, yung tatay Digong ninyo, kung mahal nyo talaga. Di ba dapat ang payo dyan? Ang payo nyo dapat dyan, tatay Digong, pahinga ka na. Huwag ka na makisawsaw, huwag ka na umepal sa mundo ng politika, hayaan mo yung mga anak mo, may napatunayan ka naman na. Matanda ka na, ilaan mo na rin natitirang buhay mo sa sarili mo. Sa apo mo. Yung ilang panahon pang itatagal mo, itahimik mo na para magka-peace of mind ka. Di ba dapat ganun ang payo, no? Pero gusto pa rin nilang i-push na tumakbo
politika kahit uugod-ugod na, para saan? Para kay Digong ba yan? Para sa mamamayang Pilipino ba yan? O para sa sarili niyong mga kapakanan? Ha? Para sa sarili niyong mga interes? Tapos tignan niyo itong mga ito. Sila nagpaparatangan na may mga ibinibenta, pipirmahan daw ni Digong. Bebenta nila. Tapos ito naman nagsusulisit. Siyempre, ano pa ba yung mga yan? It's all about Duterte. It's all about Digong. Makakasulisit ba kayo dyan na hindi nyo idadahilan si Digong? Pag nagsulisit kayo, sino idadahilan nyo? Si Roque? Ha? Natural, it's all about Digong. So, anong nangyayari rito? Pigang-piga. Talagang sinisimot. Talagang inuubos nyo yung matanda. Ha? Eto naman mga DD shit na tanga, nabobong bakitid ang utak na ingot-ingot. Hindi nila ma-analyze kung sino yung mga talagang vlogger na nagmamahal kay Digong. Si Maharlika, ginagamit lang yan si Digong eh. Magaling lang umacting sa harap ng camera yan eh. Ano sabi niya dati kay Mima? Nung magkausap pa sila, nung magkatropa pa sila. Mima, pag nag-live ka, magalit ka, manggigil ka. Para hype na hype yung video mo, para makatotohanan yung sinasabi mo, para paniwalaan ka, kahit fake news. Sinasabi niya kay Mima eh. Yung screenshot eh. Yung pwedeng ibulat-lat dito yan. Tuloy. Usap si VP at Amy noong March 11. Lumalabas talaga quality ng followers ni Maharlika. Why ask VP such question? National issue, ang bastos to even use the term alpot, squam. Talaga, ginamit nila in front of, bastos, no? Walang hiya, no? Totoo, tinanong to, yung bakit si Alpotera nakapasok, si VP hindi? Oh my God! Pwede ako magtanong tungkol kasi kaibigan mo si Amy Marcos. Kasi palagi ako papunta dito, walang nagtatanong tungkol sa dalawan mo. Yung nagpunta ka sa Guillermo Airways, natanong mo ba ni Amy Marcos na saan siya? Kasi hindi ka pinapasok eh. Tapos yung si Alpotera nakapasok. Yun lang ang tanong ko. Kasi kaibigan mo siya. Di ba kung kaibigan mo siya, nandoon siya sa'yo? Wait, ma'am, sandali ha. Kasi Ito na kasi maalala, ma'am. Tingnan ko lang yung chat namin, ma'am. Kasi usap kami ng araw na kasi marami nagtatanong sa March akin. 11, ano. Okay, importante naman daw. Sasagutin niya. Hanapin ko lang, ma'am, kung meron kaming chat that day, March 11. Pero sa maalala ko lang, ma'am, wait lang. Tingnan na lang natin para... March 11, That is very important because BP is very trusted with Amy Marcos. Baka yan ang gulo sa 2028. Yes, that's right. Yeah, I know. Marcos is traitor. Dad, calm down. Yeah, I know. wala kami dyan na ma'am. That is very important, BP. Wala, ma'am. Hindi mo siya natanong. Actually, natanong, ma'am, Nasaan siya, kaibigan? nasaan siya, hindi mo siya natanong. Bakit hindi siya doon sa Guillermo Airways kung tapat siya sa iyo, tapat siya sa mga Duterte? Kasi nakipag... Etong mga kababayan, mayroong isang marites dyan sa dahig, no? Na OFW. Ito yung matagal ko ito yung sinabi ko nung nakaraan sa live ko. Nasabi ko, pag nagkita kami ni Amy Marcos, ito yung itatanong ko sa kanya. Nasabi ko, against ka sa pagpapadala kay Duterte doon. Kesyo naaalala mo yung tatay mo, si Ferdinand Marcos Sr., sa pagkakadala doon kay Digong sa dahig, na ang layo-layo naman. Hindi naman, yung tatay mo, hindi naman kinulong. Ito kinulong. So, ang layo. Ito yung sinasabi kong matagal na sabi ko, kung talagang mahal mo si Duterte, against ka sa pagpapadala sa kanya, umabot ng 12 oras si Digong sa Villamor Air Base. 12 oras. Na nakikipag-negotiate ang PNP sa pangunguna ni General Torre na sumama ka na sa amin si Digong. 12 oras.
bakit hindi man lang dumating kahit maliit na kuko ni Mangusin, Aimee Culaong, dyan sa Villamor Air Base? Bakit hindi man lang dumating? Tapos ngayon nung nadala na, feeling concern. So, anong ibig sabihin niya? Yan nga magandang itanong kay Amy Marcos Ha? At si Bato de la Rosa, sabi niya dati, mga interview niya, itataya niya buhay niya kay Digong. Paano mo itataya buhay mo kay Digong? Doon pa lang sa inaaresto, wala ka na. Paano pa kung babarilin siya? Paano mo pa itataya ang buhay mo sa kanya? Ha? Puro kayo pa imbabaw Oh. Hindi siya sa'yo, naging kaibigan mo na ngayon. Ma'am, tapos wala siya sa Villamor Airways. Naman ako, hindi ako spokesperson ni Senator Amy Marcos. Pero in fairness to her, ang dami nang wala doon sa Villamor Air Base, ma'am. Ang dami talaga na nagsasabi na para kay President Duterte sila at sumusuporta sila kay President Duterte, pero wala sila doon sa Villamor Air Base at all. Pero ang girlfriend, Next question. Next question. Grabe, no? Magkaibigan daw sila ni Inday, bakit wala siya doon? Tapos bakit nakapasok daw si Jasmine sa VP at si Jasmine at si VP hindi nakapasok? Tanga nga ng tanong. Ang nakakataka dito sa mga followers ni Maharlika, this was explained so many times. Kaso nga lang kasi, yung mga followers ni Maharlika, kasi tanga rin niya. Yung they don't listen to anyone, they just listen to her. They just listen to her. And, just go. Ikaw itong tanga Yung mga followers, ikaw tanga ka rin Yung mga follower daw ni Maharlika, tanga kasi. Ibig mo sabihin yung follower mo, hindi tanga? Didiisit yung follower niya, didiisit follower mo Putik na explanation yan. Ikaw ba wala, miss? Hoy, hindi ka naliligo. Masasabi mo ba yung may follower si Maharlika na hindi mo follower? Isa lang mga tangang bubong inutol yung mga follower nyo? Ano sasasabi mo? Ha? Ay, nako. Minsan, wala na rin tayong magagawa dyan Yung parang pag pinili na talaga nilang maging tanga, wala na. Diyan na talaga sila. This has been explained so many times. And this was explained by, yung mga teammate ni Miss Jazz. Kasi PSG yun part ng entourage na rin yung PSG Dahil nga ang past president, entitled naman talaga yan sa mga PSG, sa entourage, sa security group. Yung entourage na yon will be composed of medical staff, protocol officer, and the security group. Kasi Jazz, part siya ng security group. Etong mga tangang to, hanggang ngayon hindi mo maintindihan kung bakit kung nagtatanga-tangahan lang ba or kung hindi pa talaga nila alam or nagtatanga-tangahan lang. Alam mo yon, it's really getting so tiring. Na parang, talaga ba? Pupunta pa talaga kayo kay VP to ask the same question that was already explained 1,000 times. Grabe, no? Sabi, Miss Joey, pinupush ni Hamora na nag-apply ka daw na assistant ni Aimee. Lol, stress na si Oldie sa'yo. Oo, ngaya mo siya. Akala niya nagbibiro ako, idedemanda ko siya Meron akong address niya ni Edwin Hamore. I'll make sure you would not be able to come home. Edwin, hindi mo alam limits mo Putang ina mo Hindi mo alam yung limits mo. I'll make sure hindi ka na makakauwi. Tanga ka Tapos sabi niya, nag-apply daw assistant ni Aimee. Never ako nag-apply na Never ako nag-apply na assistant ni Senator Aimee. Hindi rin siya nag-apply na assistant. Nako. Tapos nag-body language na ganong buhok. Nako po, naloko na. Alam mo yung ganong movement? Nako pa. Sus, Mariosep. Ito mga kababayan, huwag na natin tapusin itong video ito. Dito maliwanag mga kababayan na sila nagpaparatang sa isa't isa. Si Maharlika may paratang dito sa grupo nila na pinagkakitaan si Digong. Ito, pinagkakitaan din si Digong. Nagsusolicit daw si Maharlika. May mga ilalabas daw na screenshot, conversation na nanghihingi sa mga OFW. So, maliwanag dito mga kababayan, na si Digong pigang-piga, gamit na gamit. Literal na sinisip-sip
parang literal bang sinisip-sip. Kaya siguro nagiging butot balat. Ha? Si Digong, dahil sa ganito, uri ng kalakaran nila. No? Gamitan sila, no? Habang yung matanda, nakakulong dun, pinagkakakitaan. Kita-kita ulit tayo mga kababayan sa panibagong live vlog. Bye-bye po.